cheeseburger with small fries. Alright mga kabsat, nakapaw, Torreon naniniwala ng malaki ang posibilidad na totoo ang ICC warrant kay Bato. Bakit naman gaton? Sagutan ni Guanzon at Llamas parang patanaw ng mga labanang Sara at Risa sa 2025. O, sige, pasok natin. Torreon! Papasukin natin si attorney. Second topic tayo sa kanya. Pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ay, naka-live si attorney ha. Premiere ba to? Rumisbak na si dating Secretary Ronald Llamas. Sunod-sunod kasi ang bira sa kanya ni Guanzon eh. Oh, tungkol doon pa rin yan, doon sa kontrobersya sa Rockwell Mall. Ha? Eh di ba ang nangyari, nalagay sa Wait lang ha. Oops. nalagay sa kontrobersya si Guanzon doon sa sa Rockwell Mall. Eh, yung sinabihan niya na yung na mag-asawa ba yon o magkarelasyon pa lang, na sabi ni Guanzon, matapobre ka, wala kang ang rilong Rolex, wala ka ring bag na Gucci. Kaya ngayon itong si Llamas nag-post, sabi ni bumaba naman ang self-esteem ko, wala akong Gucci, wala akong Rolex. Ayun, napikon si Guanzon kung ano-ano na. Kung ano-ano ng mga tinawag na si Llamas na komunista. Pati si Risa dinamay na, komunista rin daw. Tapos inintriga pa si Llamas, yung dati ng intriga kay Llamas sa kay Risa. Na personal pa, sabi ni Guanzon, kung bakla ka, ang pangit-pangit mo, kung bakla ka, halos ano kayang kurso mo. Yung mga ganun na masyado ng personal yung mga tira sa kanya. Ngayon, actually kahapon sabi ko, ano kaya ito? Re-risk ba kaya sasagot kaya si Llamas? Sumagot na si Llamas ngayon, in-interview sa DZMM. Ang sagot ni Llamas, sabi niya, naging lumabas yung pagiging matapobre ni Guanzon. Siyempre, mayaman siya. Kaya lang dapat hindi ganun yung kanyang attitude o kung ano-ano nang linabas sa kanya na issue, sabi at saka bilang lawyer, hindi maganda yung inasal ni Guanzon. Sabi nga ni attorney. Sabi niya, attorney rin eh. Grabe yung kanyang mga statement. Nagmumura, at may mga racist na remarks. Tapos ito pa, yung sinabi niya na parang sobra namang matapobre. Diba? May mga rules ang mga lawyers may code of conduct sila na medyo lumalabas yan o lumalampas. Kaya dapat mag-ingat siya ron. Tsaka yung mga pinagsasabi ni Guanzon, hindi rin maganda kasi lawyer nga siya dapat yung ethical standards ng lawyer na niya naman. At yung reaction niya doon sa hindi rin maganda sobra naman yung naging reaction niya. Ito din daw ginagawa sa kanya na kung ano-anong mga paninira na personal lang masyado. Sabi ni Llamas, hindi daw maganda sa Kaya lang, naunawaan niya daw si Guanzon kasi may plano yatang magsenador Sabi ni Llamas, ang gusto yata ni Guanzon maging tulad ni Miriam Defensor Santiago. Pero mukhang ang gusto niya kasi ay maging Miriam Defensor Santiago. Nabanggit niya yan di ba? Gusto niya maging senador. Kaya gusto niya magsenadora, katulad ni Miriam. Yung problema, pinag-iinitan din daw siya dahil ang akala din daw ni Guanzon, magsisenador din daw siya. Kasi may mga tumatawag sa kanya, Senador Edu.
Ito naman kasi si kaibigan nyo, si Christian Esguerra, tawag ng tawag sa akin senador. So akala ngayon ni commissioner, ako ay may balak talaga. Wala naman tayong balak. Pero baka karapat-dapat nga siya maging senador. Sana lang, wag yung mga senador na makakasuhan ni Ombudsman Boying Remulla. Sabi niya, wala akong plano dyan sa politika. Wala. Kaya anyway, ewan ko kung sasagutin na naman siya ni Guanzon. Sagutan. Ano ba yun? Sinasabi niya, kinikis. May sinabi si Llamas, kinikis sa mukha. Yung yaman, hindi ko na natandaan yung eksakto. Parang ganun. Kaya, si Llamas, yung reaction niya, yung response niya, pinipilit niya pa rin maging kumbaga, pinipilit niyang maging cool lang, relax lang. Pero sumagot siya. Hindi niya naman pinatulan ng kabastusan yung mga bastos na sinasabi ni Guanzon. Pero sigurado, baka may sagot na naman maya-maya niyan, bukas si Guanzon. Ganun ba? Umiinit itong dalawang to eh. Kinakantsawan nga nila nung mga host ng DZMM. Paborito daw ni Guanzon si Llamas. Actually, nadadamay nga si Risa. Kasi ang sinasabi ni kakandidato yan sa line-up ni Risa. Binobrot up yan ni Guanzon. Kaya parang lumalabas nga dito, ay di ba si Guanzon, Sara. Tapos si Llamas, Risa. Parang ang aga ng laban ng dalawa. Parang proxying laban ito Sa halip na naglalabanan na si Sara at Risa, kasi maaga pa naman, ang naglalabanan, yung nagtutulak kay Sara. Nung makita mo na yung init ng laban, ay lalo na pag naglaban talaga sila, Sara at Risa. Pero ang sinasabi sinasabi ni Guanzon, binabanggit niya dito, dinadamay niya si Risa. Actually, mali nga yun. Bakit naman madadamay dito si Risa? Hindi naman involved dyan. O kaya lang, alam kasi ni Guanzon na si Llamas, ang tinutulak niya na magpresidente sa 2028, si Risa. Ay siya naman, ang tinutulak niya, si Sara. Kaya yung away na yan na nagsimula doon sa Rockwell Mall, na nag-comment lang ng kunti si Llamas, nagiging malaki ngayon. At nadadala na sa away politika. Diba? Nadadala na sa away politika. Pati nga pagsabing komunista, ang sinasabihan na komunista ni Guanzon, pareho na si Llamas na at si Risa. Na binubuhay ni Guanzon yung intriga kay Llamas at kay Risa. Anyway, bangan natin ang mga susunod niyan na kabanata. Ayan. Salamat, attorney. Bunyog! Speaking of Riza, kumusta na si Senator Riza? Dalawin nga natin. Kasi di ba merong kwan? Sigurado, tuwang-tuwa si Senator Riza. Dalawin natin si Riza Hontiveros. Senator Riza. Alright. Dali lang. Countdown nga natin to. I-separate natin to. Gawan natin ng topic to si Senator Riza.